Lumalaki ngayon ang pangangailangan para sa mga teachers sa Taiwan. Plano na rin nilang buksan sa migrant workers ang kanilang services at hospitality sector. Isang Pinoy factory worker naman ang pinarangalan bilang isa sa mga Taiwan model workers. Nagpapatrol, Zen Hernandez. 12 years ng factory worker sa Taiwan si Jeffrey Opriasa, solo parent kaya kumakayod ng husto para sa anak. 2 beses na siyang na-promote kaya process engineer na ngayon. Pero hindi lang employer ang napabilib kay Jeffrey. Noong Abril, isa siya sa ginawaran ng National Model Worker Award ng Taiwan Ministry of Labor at naanyayahan pa sa opisina ni Taiwan President Tsai Ing-wen. First time para sa isang Pilipino. Ginagawa ko lang naman yung best ko na yan, huwag mag-absent, turuan yung mga katrabaho mag-grow. Kasi most nang dumadating, halos dumadaan sa akin para i-train ko sila. Dahil sa mga gaya ni Jeffrey, dumadami ang mga Taiwanese employer na gustong mag-hire ng mga Pilipino. 80% ngayon ng higit 154,000 OFW sa Taiwan nasa productive industries o factories. Pero may inaasahang bagong oportunidad dahil plano na ring ialok sa migrant workers ang mga trabaho sa services at hospitality sector. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, mainam na labor destination para sa mga OFW ang Taiwan dahil bihira ang labor issues at mataas ang sahod. Mahigit 26,000 New Taiwan dollars o halos 50,000 pesos ang minimum wage ng factory workers at 20,000 NT o 36,000 pesos kapag home-based. Si Marilyn uuwi na sa Pilipinas matapos ang 8 taong pagiging caretaker at factory worker. Ipundar ko yung bahay, travel and tours, burgeran, and then ngayon nag-anuhan kami na bulaluhan po. Pero ang pinakabagong in-demand ngayon, English teachers. 72,000 NT o 130,000 pesos ang alok kapag pasado na sa licensure exam. Pero tinatanggap din kahit di pa nag-exam. Isang Memorandum of Understanding din ang pinirmahan ng MECO sa isang agriculture social enterprise sa Kaohsiung para sa training ng 100 OFW na nasa Taiwan. Because, they cannot stay here for a maximum of 12 years, from 3 to 12 years. And after that, they go back to our country. And with this new technology that they have learned and have been trained, they can now apply it and transfer the technology to our country. From cultivation to food processing for the management depends on what they need. Bukas din ang programa sa mga estudyanteng Pinoy mula Pilipinas. Ang mga trainee may tsansang i-hire bilang empleyado. Maliit mang teritoryo, lumalaki ang papel ng Taiwan sa ekonomiya ng Pilipinas bilang ika-8 pinakamalaking trading partner, ika-9 na market ng Philippine exports at ngayon, tahanan ng dumadaming bilang ng manggagawang Pinoy. Zen Hernandez, ABS-CBN News, Kaohsiung, Taiwan.